Isang umaga sa buhay ni na Jaisel Navelino, empleyadong papasok sa Makati City. Bayad po. Kenneth Gasara, nagtatrabaho sa isang advertising agency sa Taguig. Bye, Sam! At Jaja Reynoso, staff ng isang non-government organization sa Mandaluyong City. Ilan lamang sila sa mga mandirigma ng kalsada na araw-araw sumasabak sa matinding traffic sa Metro Manila. Para po. Mula Barangay Mambugan sa Antipolo City, babiyahe ng 17 kilometro si Jaisel. Sa pila ng UV Express sa Masinag na siya inabutan ng pagsikat ng araw. Ayala ito! Ay, sorry. Ika lang. Yeah. Pero nagsisimula pa lang pala ang tunay na kalbaryo niya. Nasapol niya kasi ang rush hour traffic sa C5. Mula sa Novaliches naman, galing si Kenneth. Ako man sa Novaliches, mali ako 6:30. Medyo matagal-tagal na yun kasi dapat 30 to 45 minutes lang yung biyahe ko. Si Jaja naman, alas 8 nang nagsimulang bumiyahe mula Sucat, Parañaque, papunta sa Mandaluyong City.
Kabilalan sa lalo. Hindi pa man nakararating sa kanilang pinagtatrabahuhan, tila ba nakakapagod na. Ayon sa Waze, pinakamalaking traffic and navigation app, Metro Manila ang may pinakamatinding traffic sa buong mundo. Sa Metro Manila rin daw naitala ang pinakamahabang pagkukommute. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, 2.4 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas araw-araw dahil sa matinding traffic. Ang EDSA nabansagan ngang pinakamalaking parking lot dahil sa mga sasakyang natetenga rito. Mula sa tala ng Metro Manila Development Authority o MMDA, nasa 520,000 na sasakyan ang bumabiyahe sa EDSA araw-araw kahit na 320,000 lang ang kapasidad nito. Malayong-malayo na nga ang EDSA ngayon sa dati nitong itsura bilang Highway 54 bago mag-World War II. Maganda yung design ng mga Amerikano dyan. Mayroon pa tayong service road with an island of trees. Tinanggal yung island of trees, inalis yung service road. Kaya nangyari sa EDSA is a good example of how not to do it. EDSA is a major artery, minor artery, it's a collector road, it's a residential road, shopping center road, it's an axle road, it's a local road. 6 kinds of roads in EDSA. Kung sa bagay, higit na rin mas maraming tao sa Metro Manila ngayon kumpara noon. Nasa 12.8 million na ang population nito. Base po sa pag-aaral ninyo, gaano ka sama na po ba talaga yung lagay ng traffic sa Metro Manila? Parang nagiging mas mahirap ang commute ngayon. No? Meron niyang estimate na dahil sa capacity limitation ng MRT, mga 180,000 people ang nagdi-displace araw-araw. Ibig sabihin nun, dati sumasakay sila, hindi na sila nakakasakay ng MRT. So, isipin nyo kung ito'y 180,000 people, kung 30% ang tawag natin choice riders ay may mga kotse, babalik sila sa mga kotse nila. That's an additional 30,000, roughly 30,000 or 45,000 cars, no? Sa streets. Sa ganitong kalagayan, makarating kaya sa tamang oras ng kanilang trabaho sina Jaisel, Kenneth at Jaja? Ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno para maibsan ang paghihirap ng mga commuter sa Metro Manila? 30 minuto lang ang biyahe sa MRT ni Kenneth. Pero pagdating sa Makati, hindi pa pala tapos ang biyahe. Nakakainis isipin, pero sa ngayon, nagkikisanayan lang siya. Pero kung isipin mo, hindi siya sustainable for the next generation. Sa wakas, nakarating din. Bale, 8:15 na. So, 15 minutes na lang. Tatatong oras na tayo sa daan. And papasok pa lang ako ng opisina. So, ibang usapan pagka umuwi rin tayo ng alas 7 ng gabi na minsan naabutan ka rin ng 3-4 na oras lang. Para po. Si Jaja naman, nakarating sa Mandaluyong City makalipas ang mahigit 2 oras. Masaya na siya doon dahil bihira raw itong mangyari. So, 10:15 na ako nakadating dito sa office sa Mandaluyong. So, siguro kung hindi ako nagmabilis, kung hindi ako mabilis sumakay ng bus, malamang mamaya pa ako makakarating.
Mahigit 3 oras namang nagbiyahe si Jaisel patungong Makati City. Nandito na ako sa Makati ngayon, bali mauna na ako kasi late na ako eh. 15 minutes late na ako kaya alis na ako. Ha? Thank you. Isa na namang matraffic na umaga ang sinuong ng mga mandirigma ng kalsada. Kaya lang sa kanilang pag-uwi, panibagong pakikibaka na naman. Pasok ka, mandirigma ka talaga. Kasi, halimbawa yun, katulad ng pag wala ng UV Express. So, ang gagawin mo syempre, maghihintay ka ng darating ulit. So, pag may dumating at nag-alok, talagang unahan kayong tumakbo dun eh. Hindi pwedeng babagal-bagal ka. Mahal raw ni Jaisel ang kanyang trabaho sa loob ng 11 taon. Pero dahil sa sobrang traffic, napapaisip siya. Oo, sa ngayon, kasi 4:30, no? So, tulog pa sila. Parang pagkaalis ko ng bahay, pagkagising ko, hindi na kami nakakapag-usap ng asawa ko. Yung baby ko, halos halikan ko na lang siya, magbababay ako. So yung bonding time namin affected talaga. Kasi pag pagod ka sa opisina, dahil tapos na-late ka pa ng uwi because of the traffic, hindi na talaga kami masyado nakakapaglaro. Dahil you'd rather rest. Dahil sa traffic, naisip ko parang mag-resign na lang kaya ako. Maghanap ako ng trabaho na mas malapit dito sa amin. Saka costly kasi sa Makati. Naranasan ko nang tumira sa Makati, mahal dun eh. Noong Agosto, isang matinding traffic ang nagtulak sa kanyang sulatan, si DOTR Secretary Arthur Tugade. Ilang sabi nila sa amin, doon sa reply nila sa message ko, they acknowledge na may mga problem talaga and they are finding ways na ma-resolve yung mga issues natin sa traffic. No? And sabi nila, papaabutin nila kay Secretary Tugade yung ano. Apparently, nagtanong ako sa kanila kung paano, kung malalaman nga naman na umaabot talaga kay Secretary Tugade yung mga messages namin. No? Hindi na sila kasi sumasagot pa. So, naghihintay kami. Sa pagkapangulo sa eleksyon 2016, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nag-ikot sa Kasama sa mga pangako ni Pangulong Duterte noong eleksyon ang paglutas sa matinding traffic sa Metro Manila. Nakabinbin sa Kongreso ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para lutasin ang traffic problem. Kung titingnan mo, ang problema talaga ng Manila, during daytime, ang population natin tumutubo ng 17 to 18 million. Ang kulang talaga natin itong mass transportation system. May additional ngayon na almost 400,000 brand new units every year ang nadadagdag sa kalsada. 65% nito ay napupunta sa Manila. Yan ang kabigatan dito sa traffic talaga. Yan po yung mga projects. Ang batikang urban planner na si Felina Palafox Jr. naniniwalang komplikado ang pangmatagalang solusyon. Kalahati raw ng problema ay may kinalaman sa land use o kung paano ginamit ang mga espasyo sa Metro Manila. Dito sa Makati, napaligiran tayo ng gated communities, yung walls nila at saka South Cemetery. Kaya rekomendasyon ko, buksan yung villages, although pinapabuksan ng mayor sa Bel Air during peak hour. May ilang panukala rin si Palafox para mabawasan ang mga sasakyan sa kalsada. The whole length of EDSA, may rekomendasyon tayo na gumawa ng elevated walkway bicycle lane, preferably air conditions, with shops along the way, 24 hours, 24/7. And pedestrian bicycle bridge every kilometer across Pasig River, San Juan River, Marikina River, at saka all the waterways. Along Manila Bay, may water transport, all the different towns and cities along Manila Bay, then through Pasig River, then the 250-kilometer circumference of Laguna Lake. Let's say from the mountains of Antipolo, Sierra Madre, why don't we have elevated sky cables? Yung Shaw Boulevard, Ortigas, no? Papuntang Antipolo, it's so congested. Why not have cable cars from the mountains up to Manila Bay? Or bababa sa Ortigas Center, sa Cubao, saka sa Makati Commercial, Makati CBD. I-connect ang Cavite and Bataan. Parang galing kang Cavite, pupunta kang Subic, huwag ka na makigulo sa traffic ng Metro Manila with either a bridge or a tunnel. Bukod sa mahal,
Nangangailangan ng panahon ang ganitong mga solusyon. Kaya tinanong namin ang mga eksperto kung ano ang mga solusyong agarang makapagpapaluwag sa traffic.